Samantala, 5,000 senior citizens ang nagrally sa Senado para iapila na isapatas na ang Universal Social Pension na lumusot na sa Kamara. Ngunit nananatiling nakabinbin sa Senado. Layunin ng panukalang batas na makatanggap ng tig-500 piso na pensyon ang lahat ng mga Pinoy na nasa edad 60 pataas. Kung hindi kasi ito mapagtitibay bago magsara itong 19th Congress, posibleng mag-back to zero ang nasabing panukala. Detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, personal nga naglabi kanina ang grupo ng mga senior citizen sa mga senador para himukin na ipasa na yung panukalang magbibigay ng pensyon sa lahat ng senior citizen. Giit nila 8 buwan nang nakapending sa mataas na kapulungan ang naturang panukalang batas pero hindi pa rin pinagtitibay ng mga senador. Mahalaga daw ang pagpapatibay ng panukalang ito para tugunan ang pangailangan ng mga senior citizens lalo na pambili ng kanilang mga gamot. Sumugod sa labas ng Senado ang may 5,000 senior citizens para igiit ang pagsasabatas ng Universal Social Pension na una ng pinagtibay ng Kamara. Pasado na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 10423 na layong palawakin pa ang masasakop na mabibigyan ng social pension ng gobyerno pero nakapending pa ito sa committee level ng Senado. Sa kasalukuyan naabot lang sa mahigit 4 na milyong Pinoy na umaabot sa 60 taong gulang ang nakakatanggap ng kanilang social pension. Yung magkaroon ng pension ang lahat ng mga nakatatanda. Wala nang pili-pili, wala nang lista-lista, basta lahat 60 years old pataas, mayaman ka man, mahirap ka man, may pension ka man o wala, ay tatanggap na ng buwanang pension pag ito ay naisabatas. Nais sa mga mambabatas na hindi lang mga indigent senior citizens ang makatanggap ng pensyon kundi lahat ng Pilipino na umabot na sa edad na 60. Yan ay bilang pagkilala sa lahat ng senior citizens anuman ang kanilang naging ambag sa lipunan. Kung maaprubahan, naabot sa 7 milyong senior citizens pa ang makakatanggap ng 500 pesos na buwan ng pensyon. Ang proposal namin kasi itong mga indigents na 4,085,000 na tumatanggap na ng 1,000. So ngayon, para lang po makatanggap ang lahat ng mga nakatatanda, nag-umpisa po kami sa 500. Kasi yun lang po ang kaya ng budget. So ngayon, ang mga 7 million na hindi pa tumatanggap ng buwanang pension ay tatanggap sila ng 500 a month. Pero may provision kami na itataas every year. Humingi na ang mga kongresista ng meeting kay Senate President Francis Escudero para maikalendaryo ang panukala at mapagtibay sa nalalabing 9 session days. Dudulog din anya sila kay Pangulong Bongbong Marcos para sertipikahan itong urgent at maratsada ng Senado. Kung hindi kasi mapagtitibay bago magsara ang 19th Congress, malamang na back to zero ang panukalang batas. Hindi po kasi maaprubahan ngayon back to zero. Pupunta na naman sa Senado. Ay sa Kongreso, baka mahirap na naman po ang proseso. Hirap po kami na nagpa-aproba po sa Kongreso. Hirap na naghanap ng pondo. Ngayon po, dito sa Senado, pinatulog lang nila ng 8 buwan. Sana naman, nakikiusap ang 12 million na senior citizen na ipasana po ninyo, may panahon pa kung gusto ninyo na aprobahan itong Universal Social Pension. Ali, sa ngayon ang mga senior citizens ay tumatanggap na ng 1,000 pesos na social pension mula ngayon sa DSWD. Bukod pa dyan ay ngayong taon na rin yung implementasyon ng expanded centenarian law. Yan yung magbibigay ng 10,000 pesos para sa mga senior citizen na sasapit na sa kanilang edad na 85 hanggang 95. Sabi ng mga sponsor ng panukalang yan ay may pagkukunan naman daw ng pondo sakaling ipasayan ng Senado. Ali. Mean, ano kadahilanan bakit layunin nilang bigyan ng 500 pesos a month pati yung nakaaangat sa buhay?
Ali, kasi ang paliwanag nila yan ay bilang pagkilala dun sa ating mga senior citizen. Hindi naman daw lahat ng binibigyan ng pensyon ay mga indigent. Kahit daw yung mga nasa middle class, naghihirap na rin ngayon dahil sa mahal na mga bilihin. Malaking bagay daw kung mabibigyan din sila ng pensyon ng gobyerno. Alright.